Eto na naman 'to, nagsalita na naman itong batang Alam niyo po, pagising ko kaninang umaga, ba't nagising ka pa? nakita ko yung mga headline. At ang pinag-uusapan ay yung naaprubahan na fair hike para sa ating mga nagpapasada. Sa aking palagay, Panay ka sa aking palagay, hindi ka ba sigurado? dahil nga may problema pa rin tayo dahil sa gera sa Middle East, Tulog ka ba? Ngayon mo lang alam? Magti 3 weeks na uy. ay sabi ko siguro Siguro? Hindi ka na naman sure? hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya tinutos ko sa DOTR na suspindihin muna ang fair hike at i-defer muna natin yan, i-postpone muna natin yan dahil nasa gitna ngayon tayo nitong sitwasyon na ito So ano ang solusyon mo kung isuspend mo muna? na kailangan patuloy ang ating pag-alalay sa ating mga commuter, sa lahat ng mga ating manggagawa, mga estudyante, lahat ng gumagamit ng ating transport system. Paano mo sila alalayan? Ibuong bansa ang pinag-uusapan. Ang ginawa nyo, Metro Manila lang. Huwag po mag-alala ang Kaya nga 'di ba? Manila lang eh, hindi siya yung nationwide na bawat mamamayang Pilipino ay mararamdaman or maibsan yung kanilang pamumuhay pansamantala kahit pansamantala lang. Ito nakita nyo naman, may mga nagreklamo na eh na bakit wala yung bigla silang nawala yung ating listahan. mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo. Ngayon lang kayo magmamadali? Ano bang sabi ni PRRD? You do not give orders on the day of the battle. Para naman ay hindi kayo masyadong mahirapan. Ang DOTR ay pinutusan ko na sisimula na Sige, basa sa script. Yan kasi kapag hindi talaga sincere sa pagtulong, hanggang basa lang pero wala namang aksyon. ang libreng sakay sa buong Pilipinas. At pwede po ninyong gamitin muna yan para pangbawas gastos sa pang-araw-araw. At sa MRT at LRT ay magdidiskwento po tayo. Anong diskwento? Kadadaan lang namin kanina, wala namang diskwento. Pangatlong weeks na Doon sa to. pamasahe. Bukod pa doon, sa mga toll road ay meron din tayong inutos na diskwento para mas maliit na ngayon ang bayad ng Dodol. ang bayan sa paggamit ng mga toll road. Ayan na naman, pati sa toll daw. Kadadaan lang namin doon. Pagka mahal-mahal pa rin, uy. Nagdagdag pa nga sila eh. Kahit na may malaking gulo na Ayusin mo magsalita, hindi ko naintindihan. nangyayari, ay ang aming nga rin ay Sabing ayusin mo eh. basta't kaunti lang ang mararamdaman o sana man kung kaya namin gawin, sana walang mararamdaman ng ating taong bayan sa kanilang araw-araw na pagtrabaho, sa ating mga estudyante na araw-araw pumapasok. Alalahanin niyo po ninyo na ang inyong pamahalaan ay laging nandito. Lagi kaming nag-iisip ng panibagong paraan upang matiyak na ang inyong pamumuhay ay normal, maayos at Di ba parang kung magsalita eh, parang normal ang lahat. Eh, hindi to normal eh. ligtas. Ano ang pinagsasabi nito? Parang nag-hallucinate ka naman ata. Panay unrealistic yung mga pinagsasabi. Alam niyo po, 'Di ba? I mean, yung kung magsalita siya parang normal, nasa maayos tayong kalagayan, parang walang emergency, yung mga ganun ba parang unrealistic. Para siyang nag-hallucinate or delusional na okay tayo kahit hindi naman. Kaya nga kita ninyo 'no, sabi, eh, magbibigay ng ayuda pero bakit may mga umaalma? Oh. Sa emento sa presyo po ng langis at number 1 po sa apektado dito ay ang ating mga transport group. Kasama natin ngayong gabi via Zoom ang Pangulo po ng grupong Manibela, walang iba si Ginoong Mar Valbuena. Sir Mar, good evening. Si Admar, si MJ, ngayon po this oras ng gabi. Magandang gabi po Sir Admar and Sir MJ. Magandang gabi po sa lahat po ng mga nakasubaybay po ngayon. Kamusta po ang biyahe, arawang biyahe ng mga mamang tsoper ngayon pong napakatindi ng oil price increase? Wala pong kita Sir MJ. Yun lang po. Period. No. Wala pong kita dahil nga po kung makikita natin ay 100% na po ang itinaas nitong produktong petrolyo
at hirap po talaga na kumita sa ngayon. Kaya wala ho halos maiuwi ang ating mga kasamahan. Opo, At opo. Opo, Sir Mar, para po sa kabatiran po ng ating mga kababayan, yung isa pong unit ng jeepney, ilang litro po yun? Diesel po yun, sir, di ba? Opo, diesel po ang jeepney natin pero may mga tumatakbo ding multicab sa mga iba-ibang lugar, Sir MJ. Sa isang jeepney po ay kumakarga kami ng minimum na 25 hanggang 30 liters per day. Nag-a-average po yan ng mga 8 trips, Sir MJ, Sir Admar. Yung pong per increase po na ibinigay ngayon ay nakakapangilabot, nakakapanindig balahibo na talagang kapos na kapos po at ginawa lang po kaming pulubi nitong DOTR ng gobyerno dito sa ibinigay po nilang per increase sa atin. Opo, pero meron naman po, Sir Mar, na sinasabi nilang ayuda, no? Para po sa mga operators at sa mga jeepney driver. Kayo po ba ay nakatanggap na noon? Wala pa rin, Sir MJ, ano? Kaya yun po ang masaklap sa atin kasi panay ang press release nila tungkol sa ayuda. Talagang sinensationalize itong pamimigay ng ayuda pero wala pa rin nakakarating. Magtatatlong linggo na itong giyera. Sir MJ, wala pa rin tayong natatanggap. Kaya ramdam na ramdam po namin yung hirap at bigat ng pamamasada dahil kami po talaga ang sumalo ng bigat nung pagtaas, pagsirit nitong presyo ng petrolyo. Opo, Ito na nga, no, nagbibigay or magbibigay ang gobyerno ng subsidiya sa mga tricycle at sa mga jeepney. Doon pa nga lang sa mga jeepney drivers pa lang, mga tricycle drivers pa lang, hindi lahat nakinabang. Siyempre, tayo, aalma din tayo, di ba? Mga common tao. Paano naman kami? Bakit jeepney driver lang, tricycle driver lang? Lahat naman tayo nagbabayad ng buwis. Lahat naman tayo ay Pilipino. So, walang kapantay-pantay, walang pantay na trato. Kung mismo nga sa mga jeepney at tricycle driver lamang ay hindi rin pantay pamimigay, paano pa kaya yung tayo na mamamayan? Kagaya kahapon, tignan nyo, may umalma. May nagreklamo, bakit biglang nawala ang pangalan nila doon sa listahan? Sa pagkain at hindi lahat sa gasolina, gagamitin ng ilan sa mga tricycle drivers ang cash relief assistance na natanggap ng mga ito mula sa gobyerno. Sa isang payout site sa lungsod ng Quezon, may nabalot ito ng tensyon ang unang araw ng pamimigay ng ayuda. Makarang magka-problema sa listahan ng mga benepisyaryo. Nagbabalik si Parang hanggang unang araw lang to TJ Mendoza. Ayan mga hindi nabigyan. Ang nirelease po ng TRD, Tricycle Regulatory Division, na master list ay meron po kaming mga pangalan. Oo. Andyan po. Nangyari. Ang nirelease po naman ng DSWD, QC, wala po ang mga pangalan namin. Kaya doon po ang hindi namin maintindihan. Nandito po kami sa master list ng TRD. Pagdating may ebidensya. po dito sa DSWD, wala po ang pangalan namin. Kasi yan, nirelease ng kanilang transport. Siyempre, transport yan, di ba? Lahat. May mga pangalan yan sila. Kaya nga pumunta sila. Madaling araw pa lang pumila na sila. And then, nung turn na nila, biglang sasabihin, ay, wala kayong pangalan dito. Di ba, ganun kasaklap yun. Hindi na nga sila bumiyahe. Tapos, pagdating ng turn nila, biglang sabihin, ay, wala kayong pangalan. Init ng ulo ng ilang tricycle driver ang sumalubong sa unang araw ng cash relief assistance Hindi ba pang e-epal yan? Sabi niya, bawal na yung epal. Ayan, epal. Pagkalaki lang ng pagmumukha. ng Department of Social Welfare and Development o ng DSWD sa isang payout site sa Batasan sa Quezon City. Reklamo ng ilan, napakaaga na raw nila pumila. Bakit wala pa silang pangalan sa dapat na tumanggap ng ayuda? Kasi napakabigat po ngayon ang gasolina namin na inaharap. Buti po sana kung sintimo lang, ipiso-piso. Malaki po talaga. Tapos mawawala po ng ganun-ganun lang. Kaya talagang yun po ang inilalaban namin. Mula pa sa Holy Spirit Toda ang grupo ni Lauren na nagre-reklamo dahil wala ang ilan sa kanilang kasamahan sa
lista ng tatanggap ng ayuda. Ang problema, dumating sila sa oras na hindi naman sila ang naka-schedule. Sa Oh, Nakitang lista ng DSWD, nakatakdang tumanggap ang Holy Spirit, Katuparan at LPUPP Toda ngayong araw mula 1:00 hanggang 3:00. Pero sila Loren, 9:00 pa inilapit ang kanilang hinaing sa DSWD. Huwag ho kayo pupunta sa payout site kapag hindi nyo pa schedule. Kasi hindi wala. ho kayo Budol talaga yung ginagawa nila. Kumbaga sila namimili kung sino yung dapat pumunta. Oh, tapos yung gobyerno, hindi yan sila nakikinig. Tuloy pa rin yung kanilang pambubudol. Punta na naman sa market. Kahapon nandyan siya, kailangan magsalita. Bago mamigay ng ayuda, magsalita muna. Kaipalan yon. So hindi na niya muna inaddress yon, problema ng mga ibang mga tricycle drivers kahapon. Ngayon, andito na naman, mambubudol na naman dito sa market. sa Middle East. Kaya't ay patuloy naman ang pag-inspeksyon natin para tiyakin na ang food supply, hindi lamang ang food supply, kundi ang presyo ng pagkain ay at the very least ay makikita natin na ma-maintain lang natin sa dating level. Titignan natin tuloy-tuloy pa ito dahil hindi natin malaman kung ano katagal ang gera na nasa Iran, nasa Middle East. Kaya patuloy ang ating pag-inspeksyon para naman ang kabuhayan ng ating mga kababayan Tuloy-tuloy ay daw. hindi masyadong maapektuhan nitong krisis na hinaharap Hindi natin masyadong maapektuhan? sa Middle East. At dito lang sa Pilipinas, normal lang muna ang ating mga presyuhan at tinitiyak nga natin kaya hindi ang supply natin, maganda naman ang supply natin ng pagkain, ng bigas, lahat ng mga basic goods. Kaya yung ating mga kababayan, sinasabi natin, hindi naman kailangan paghonding at hindi tayo nagkukulang sa food supply. Wow, grabe. Ito ang Delusional. pagpunta namin dito para tiyakin na ang presyo na ating ibinigay sa ating mga Biruin ninyo yung presidente ka, kailangan mong pumunta dyan. Parang maagang pangangampanya ito. Maagang pang-eepal. Kasi nung panahon ni PRRD, magsalita lang siya sa kanyang talk to the people o sa kanyang speech address. Nagsalita lang siya doon, makikinig yung taong bayan kasi meron siyang will eh. Kumbaga yung leadership nandoon. Itong taong ito, kahit pumunta pa siya sa mga lugar-lugar, hindi rin naman nakikinig yung mga tao. Pagkaalis niya, ay balik doon sa dating gawin, balik doon sa kalakaran, yung mga tao kasi alam nila, hindi naman siya, kumbaga hindi nila siya nirerespeto kasi wala naman silang takot sa kanya. Unlike nung kay PRRD na may takot, may respeto sila sa pamumuno ni PRRD. Kaya nga magsalita lang siya, i-address lang niya in public yung issue, kung ano yung problema, kung may issue sa problema ng mga OFWs, mga magsasaka, mambubukid natin. I-address niya ora mismo, mga pulis na mga iskalawag, i-address, pagagalitan niya. Makikinig yan eh. Ito kahit pumunta ka sa mga kahit pumunta siya sa mga ganitong engagement, wala pa rin eh. -3 pa rin yung kanyang ratings. Biruin ninyo yun. Todo effort ka, halos magkandamatay ka na ganyan. Oo, yan. Malapit na nga nangangalansay na. Pero ganun pa rin. Ang output pa rin, -3. So there must be something here na kailangan niyang i-address. Hindi lang yung sabi nila, hindi, masipag naman yan working president kasi pupunta sa mga lugar-lugar. Ang problema, kahit pupunta siya sa mga lugar-lugar, bakit ganun pa rin? Ganun pa rin yung kasi parang when the cat is away, the mouse will play. Parang ganun nangyari. Pupunta siya dyan. Parang yung nangyari doon sa opening nung 89 million na overpass dyan sa may opening, functioning yung elevator. Nung wala na siya, sarado yung elevator. So parang pakitang tao lang kasi nandyan siya. Pagkaalis niya, wala din. So, ewan ko kung it is because ba sa mga reports sa kanya
na tila baga sa kanya parang normal yung lahat, na lumalabas na para siyang delusional. As you can see, even ito napupunan niya, nakikita niya eh. Po sa inyo at salamat po ulit sa Diba? pag-imbita sa akin. Is the President believes that everything is normal. The President believes that everything is normal. Ulitin mo nga. Kanina. The problem is the President believes that everything is normal. That is really alarming. Nothing is normal about the situation. Walang normal sa nangyayari ngayon. Ngayon, binigyan na ng solusyon. Ang gagawin na lang niya ay action na lang siya bilang presidente. Kahit maliit lang yung mababawas nito doon sa presyo ng produktong petrolyo, at least it will help. Gano'n man kaliit. Ang problema, mismong Pangulo nagsabi pag-aaralan pa o titignan pa. Mr. President, ano pa hong pag-aaral ang gagawin ninyo? Gusto nyo ho, bigyan pa kayo ng panahon para makapag-aral, makita anong impact Mag-aral mo na nito? siya. The Ano ka ba? Drop out kasi. reality, nakasambulat na sa mga mata natin. Hirap na ang mga manggagawang driver, mga tsuper. Hirap na yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Ano pa ang pag-aaral ang gagawin natin? Antayin ho ba natin matapos pa yung sigalot sa gitnang silangan sa Middle East? Hindi naman natin nakikita anytime soon matatapos yan. Because hellbent yung mga power players sa Middle East na magpapatuloy yung gera at sigalot doon. Antayin natin, wala munang bumiyahe, tumigil lahat sa pagpasada yung mga driver natin before we act decisively on this matter. So it's a question. Parang nananaginip o sabi ko nga kanina, Nananaginip, delusional nga. if the President believes, and ito, sinang-ayunan din ni Undersecretary Claire Castro na normal yung mga nangyayari, kahibangan ho ang tawag dyan. Kahibangan, delusional, hallucinating. Naginip ho ang Pangulo at ang palasyo for them to believe that everything is normal. Take note, ang nararamdaman pa lang natin ngayon yung epekto ng sobrang pagsirit ng pump prices. Yes. Later on, in the next few days and in the next few weeks, mararamdaman naman natin yung pagsirit ng presyo sa mga pangunahing bilihin sa pagkain at sa mga serbisyo. Yan ay mga kasunod ho niyan. So, the question is, ano pa ang Domino effect ang tawag. antay ng Pangulong Bongbong Marcos? This is a national security crisis waiting to explode. Yun po ang tingin natin dito. So, Mr. President, nasa inyo po ang bola. Tingin ho namin you are misinformed about the gravity of the situation. Tulog nga eh. Ano ka ba? Tulog. Ganun talaga pag drop out. Kung Eli, ramdam namin. Di ba? Pero sa kabilang dako, ang tutok nila yung impeachment ni VP Sara. Kumbaga ito is labanan ng mga labanan ng Marcos faction at saka Duterte faction. Kaya nga kung titignan ninyo, ayan, yung Maleta or yung 18 Marines versus Madriaga, yan, kukompare natin, meron tayong ginawang diagram on that, no? But before that, tignan muna natin kasi ang nangyayari sa Philippine politics ngayon, politika na talaga. Hindi kagaya nung dating mga administrasyon na kapag may crisis na ganito, uunahin muna natin na solusyonan. Just like example, na tinry nilang isurface yung impeachment kay former Vice President Leni Robredo during that time. Ano sabi ni PRRD? Itigil nyo yan. Kasi binoto yan ng taong bayan. Nakakasira yan sa ating pamumuno. Hindi yun hindi yun yung focus natin. Magserbisyo sa taong bayan. Pero ngayon nangyayari, mas mas focus yung impeachment o yung pagpapabagsak sa mga Duterte. Hindi ba ninyo napapansin yun? Sari-saring batikos ang tinanggap ng Office of the Ombudsman matapos nitong idawit ang Duterte administration sa alegasyon ng maleta delivery. Sa isang press conference, sinabi ng Ombudsman Boying Rimulya na batay sa kanilang intel report, ang litrato ng maleta sa joint affidavit ng mga dating sundalo ay kuha pa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba? Pansin ninyo, bakit ang ombudsman ang nagsasalita? Dapat may impartiality ito
Kasi ombudsman siya. Kinampirman ni Remulla na pera ang laman ng baleta at nangyayari na umano ang ganitong kalakaran bago pa ang pag-upo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Siya rin mismo nagkumpirma na pera. Ngunit ayon kay dating PACC Commissioner Attorney Manuelito Luna, ang pagtatakip sa kasalukuyang administrasyon ay may tuturing na obstruction of justice. Iginit niya na bago pa ang mga dating sundalo, una nang ibinunyag na Orly Gutesa at Saldico ang paghahatid ng pera gamit ang mga maleta sa matataas na opisyal ng kasalukuyang gobyerno. Yung pagtatakip at saka sweet tactic at pagtatakpan, hindi maganda yan kasi obstruction of justice yan eh. At hindi lang naman ang 18 ang nagsabi na nag-deliver sila ng pera sa Pangulong Marcos Jr. at ang iba pa. Meron pang unang revelasyon eh, yung kay Saldico mismo. Tapos unang pa kay Saldico si Orly Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee na nagsabi siya na nag-deliver din sila ng basura, luggage or suitcases ng basura or tera sa iba't ibang individual including yung residensya or residence ni President Marcos Jr. So, hindi lang ito isang piece of evidence eh. Pieces of evidence seemingly supporting each other. So, nagko-corroborate. So, dapat mas seryosong ombudsman. Naniniwala rin sa Attorney Luna na hindi na kailangan pang gumawa ng sari-sariling affidavit ang 18 dating sundalo. Sapat na ang isinumiting joint affidavit kung saan malinaw ang partisipasyon ng bawat. Kaya nga may tinatawag na joint affidavit. Kasi iisa lang naman yan. Ayun nakapagtataka. Alam mo, ang pansin ko lang kasi dito, no? Gusto lang nila na gumawa ng issue para hindi matuloy. Kasi nagre-resist nga yung 18 Marines na gumawa ng separate na affidavit. So, yun yung tinignang butas or yung tinignang chance or pagkakataon nila ng ombudsman or nila para hindi matuloy itong or hearing or pag-imbestiga dito sa 18 Marines. Ngayon, nung pumayag na silang mag-joint, ano naman ang bagong issue nila or pagkakataon na hinahanap nila? Yung daw yung hindi nila binibigyan or hindi nila bibigyan ng kopya yung ginawa nilang separate na affidavit. Siyempre ayaw nila, Attorney Baligod. Ayaw din ng mga Marines na hindi sila mabigyan ng kopya. Unang-una, paano kapag hindi sila nabigyan ng kopya tapos binago nila ombudsman yung affidavit? O di wala silang ebidensya na binago kasi unang-una may pirma na sila doon eh. O so hindi pinirma ng 18 Marines. Kumbaga naghanap sila ng reason. Bawat isa sa nasabing anomalya. Magaling. Wala rin daw indikasyon na may mali siyang pagdadawit ng mga ito sa mga opisyal ng pamahalaan. Enough na yan para ma-evaluate ng Office of the Ombudsman at other investigative bodies para malaman ang katotohanan dito. Ang publiko is losing its patience dahil sa mga pamumulitika ng ilan sa administrasyon, yung alleged cover-up nila dito sa mga alegasyon ng 18. As I have said, I believe in the credibility of the 18 at ang kanilang mga alegasyon ay pwedeng nilang patunayan. Saad ni Luna, dapat himaying mabuti ang mga revelasyon bago magpalabas ng maagang konklusyon. Pinatutungkulan ni Luna ang pagdududa ni Senator Ping Lacson sa kredibilidad ng mga testigo kahit wala pang ginagawang pagdinig. Binigyan din niya na hindi tama na may ipapabago sa mga isinulat ng mga dating sundalo sa kanilang affidavit. Tigilan muna niya yung mga premature statements niya sa media. Kasi wala pa namang paghihimay, wala pa namang nagaganap na hearing ang Senate Blue Ribbon Committee, may conclusion na siya. So, ang dating sa publiko niyan ay pag-iiwas, cover up, and discrediting the 18 soldiers. Hindi maganda yan. Dahil sa lawak ng korupsyon, ramdam na raw ng bansang matinding epekto nito sa ekonomiya at sa imahe ng hustisya sa Pilipinas. Di ba? So, ano yung sabi? Kasi sinasabi nila, sabi ni Ombudsman, nangyari yan nung panahon ni nung dating administrasyon. Anong sabi ni Attorney Levy? Mga mga suitcases. Yung napangalanan sa affidavit nila,
How many ang rektang nakita nila at hindi nakita? Hindi sila nagsabi, hindi sila nagbanggit ng isang individual na hindi nila nakita. Lahat halos na nila. Among them, sir, sino sa mga kapatid natin na ex-marines, sundalo na nagbigay mismo kay Pangandaman? Please raise your hand. Sir, sorry. Hindi sila, sa NBI sinagot nila yan. Sir, pero ilan po ba ang nagpadala? Dalawa po ng dalawang nagpadala kay former Panginoon. Parang yun ang maalala ko. Ilan po yung nagpadala? Ilan po sa inyo? Parang dalawa sila eh. Kasi kinuha yun ni Secretary Pangandaman sa Horizon. So yung unit ni Congressman Saldico sa 56th floor. So ibinaba lang nila, dinala sa basement, sinakay sa sasakyan ni Secretary Pangandaman. Kailan po ito nangyari? I can't remember, no? Pero sila ang nagsagot naman dyan kanina kung kailan nangyari. Sir, what kind of... Samahan yung mga 18. So, isa daw doon sa, isa daw doon sa maleta delivery nangyari pa sa panahon ni former Speaker Velasco under Duterte administration your action. Yun ang pinagtatakahan ko. Dahil hindi pa namin sinusumite yung original ng mga pictures na siyang susuriin ng NBI. Makikita mo naman sa metadata ng photo. No? At sigurado ako yung binabanggit nila hindi nangyari nung time ni Duterte. At to be specific, Ang tanong, bakit ombudsman mismo ang nagdi-discredit? yung kay sa bahay ni Congresswoman Kimbo, ang binabanggit nila na time pa raw ni Velasco. Ang source kasi ni ombudsman dyan, if I'm not mistaken, si Congressman Pido Garbin ang nagsabi. Si Pido Garbin naman, narinig ang kwento ni Kimbo. Pero makikita naman nila sa picture later on na ang picture, I think, if I remember correctly, September 17, 2022 ang picture. No? So, pero it's too early for them to say this. Grabe ano, 2022 pa pala. Kasi hindi pa nga nila sinusuri yung picture. Okay? So, salamat po ha. Kaya gutom na kami. Ako mas... Tignan ninyo Iyon yung logic niya, pinakasimpleng logic dyan. Na nasabi ni Mike Defensor. Nangyari yan nung panahon ni Duterte. Dating Speaker Lord Alan Velasco o hindi. Bakit hindi iimbestigahan? Nga sa statement po ni Imbestigahan nila para mapatunayan kung nangyari ba yan noong panahon ni Duterte o yung ngayon. ni Ombudsman Remulla Wala silang dapat ikatakot. na yun daw pong mga ilang picture dito no sa kasama sa affidavit ng 18 kalalakihan ay nangyari pa noong 2020 to 2022 kung saan ang speaker daw ay si Lord Velasco, yung sinasabing deliveries ng mga maletang ito. Ano po yung reaksyon doon? Well, una sa lahat, Comte, nagpapasalamat ako dahil imbis na para bang pasinungalingan at isabing hindi totoo, ay nagkaroon ng recognition si Ombudsman Boying Remulla. Kaya nga. Yan, which is very important. Ngayon, as to the timeline, actually maganda nga talagang imbestigahan dahil makita natin doon, ma-establish kailan talaga yung mga delivery. Malinaw lang binanggit niya. No? Actually, tinanong niya marami sabi niya, tanongin niyo si Mike. Kausap yan nung congressman na para daw nakipag-usap sa akin tungkol dyan. Ang sinasabi ko, Kong Ted, alam mo, marami tayong kaibigan sa Senado, sa Kongreso. Talaga naman nagtatanong at sinasabi, ano ba yung binabanggit doon? Ano yung circumstansya? Ang katotohanan, Kong Ted, hindi ko talaga alam yung affidavit. Hindi ko alam yung detalye ng mga sinasabi ng ating kasundaluhan. Pero ang natutuwa naman nga ako, at nagpapasalamat, na may recognition na nangyari to at totoo. Kasi kung talagang i-detalye na natin lahat, and which is what is the NBI is supposed to be doing, yan na, pasukan na natin ano ba yung timeline nito. Ano pa yung ibang hawak ng mga litrato at mga video
Tapos siguro magkakaroon ng forensics kung kailan ba talaga yan. At ipatawag nila yung mismong sinasabing pinagbigyan para malaman natin yung katotohanan. Hindi ako makapag-comment kasi dun sa ito ba ipanahon ni ganito. Parang nagkakaroon ng anggulo ng politika na naman. Ako, kahit pa si Speaker Lord Velasco yan o kung sino pa yan, establish natin. Ano yung perang yan? Saan ang galing yan? At bakit may delivery? Ayun nga ang point doon. Panahon pa yan ni ganito ganyan, imbestigahan nila kung wala silang dapat ikatakot. Yun yung gagawin nila. Alam niyo yung sagot diyan, eto may ginawa kasi tayong diagram. So, eto mga konting explanation lang dito, no. So, dito kay VP Sara, impeachment ang kinakasan nila. Dito naman kay BBM, flood control issue. So, of course, nakita natin si VP Sara lang ang kinakasuhan nila dito. Dito naman si BBM, Martin Romualdez at Zaldico originally nung kakampi pa nila si Zaldico. Ngayon sa baba ni VP Sara, and makikita ninyo dyan sa baba niya, ang witness ay nag-iisa si Madriaga. Dito naman kay BBM, ang witness ay si Guteza, Zaldico at yung 18 Marines. Ano yung relevance nito? Dito kay VP Sara, iisa lang yung nagsasabi. Iisa lang yung pinagbabatayan nila at ito po, si Madriaga ay VIP treated sa BJMP. Kumbaga, siya ora mismo kahit nakakulong ay maganda ang trato sa kanya at ginawa na siyang star witness or state witness. Dito naman sa kabila, si Guteza, nakita ninyo, una pa lang anong ginawa nila, diniscredit na kaagad doon sa kanyang affidavit na peke daw at walang basihan. Noong time na yun, sabi nila walang nagko-corroborate sa kanyang mga sinasabi. Biglang lumabas si Zaldico, corroborating yung sinasabi ni Guteza. Tapos nung nawala si Zaldico, anong ginawa nila? Wala na, natahimik na. Biglang lumabas yung 18 Marines. So ibig sabihin, itong itong 18, 19, 20 na ito, itong 20 na katao na ito, each one of them nagko-corroborate yung kanilang mga sinasabi, nagtutugma yung kanilang sinasabi. Kasi laging sinasabi nila na dati, walang corroborative evidence, walang other witness na nagko-corroborate na pare-pareha sila ng sinasabi. Itong si Guteza, Zaldico, 18 Marines, pare-parehas yung kanilang sinasabi. Ibig sabihin, each one of them corroborated yung sinasabi ng bawat isa sa kanila. So makikita ninyo si Madriaga, walang other witness na nagko-corroborate doon sa sinasabi against VP Sara dito sa impeachment. At kung makikita ninyo, recycled yung kanyang mga sinasabi, like yung mga linyahan ni Trillanes, like yung magnetic lifters, yung mga ganon, yung may drug den noong panahon ng araw, at kung ano-ano pa, kung recycled yan. Pero ito, makikita nyo may mga evidence. Alright? May mga corroborative evidence ang bawat isa sa kanila. Ngayon, sa baba, titignan natin itong defender. Ayan tignan natin Sino ang mga defenders nila? Si Madriaga, nakita natin, nagsalita si Ombudsman Remulla. Ano sabi ni Ombudsman Remulla? Panahon pa ni Duterte, nagpa-press con pa talaga. NBI, Director, si Matibag. Anong sabi ni Matibag? Hindi sabi niya, ayaw kasi nilang ganito. Ayaw nilang medyo kaduda-duda yung affidavit nila. Nung hiniwalay, kaduda-duda. Si Redon, anong sabi ni Redon? Ganon din. Nasabi, walang basehan, hindi credible yung mga yan. Sinasabi nila dito sa mga itong sila Guteza, Zaldico, 18 Marines. Si Lacson, ayaw ni Lacson na magsagawa ng hearing dito sa sinasabi ng 18 Marines. Sila De Lima, sila Trillanes, pare-pares ang kanilang sinasabi.
So, defender ni Madriaga, itong sila Rimulya, Matibag, Ridon, Lacson, De Lima, and the rest of them. Ang defender naman dito nila Gotesa, Zaldico, Mike Defensor, Attorney Topacio, Senator Marcoleta. Ano yung relevance dito? Kung mapapansin ninyo, ang defender ni Madriaga, sila po ay taga-gobyerno. Dito sa kabila, private person itong si Attorney Topacio, former Congressman Mike Defensor, although merong isang senator na si Senator Marcoleta na masasabi na kahit sabihin nating defender siya. Pero kung i-compare mo si Marcoleta kay Lacson, walang hawak na committee si Senator Marcoleta. Ibig sabihin, kahit dakdak siya ng dakdak, wala siyang power. Kung siya sana ang Blue Ribbon Chairman Committee, medyo may bias kasi siya yung Blue Ribbon Committee Chairman. Pero hindi na siya eh. Wala siyang power kahit gustuin man natin na magsagawa siya ng hearing, wala siyang power kasi ang Blue Ribbon Committee Chairman ay si Lacson. So, to compare the defender of Madriaga and the defender of Goteza, Zaldico and 18 Marines, eto, taga-gobyerno. Ibig sabihin, nasa power sila. Papasok dito yung abuse of authority, abuse of power. That is the difference. So, ang taga-depensa nitong si Madriaga, mismong ombudsman, mismong NBI, mismong Blue Ribbon Chairman Committee, congressman na may mga hawak na committee, De Lima at Trillanes na may nahawak din ng gobyerno. Alam nyo na kasi siya yung backdoor personality doon sa pagka-aresto kay Tatay Digong. Diba? So ngayon, tignan natin sa baba. Ayan. Tignan natin sa baba. Dito naman. Tapos na tayo dito sa defender. Dito naman sa ano yung kaso. Kasi dinidiscredit nila, di ba? Unahin muna natin dito kay Madriaga. Kay Madriaga, may kaso siyang kidnapping. Ayan o, may kaso siyang kidnapping at saka murder. Dito naman sa kabila, okay, ano ang kaso nila Goteza, Zaldico, 18 Marines? Una, si Goteza ay retired Marine. Si Zaldico ay resigned na congressman. Although meron silang kinasuhan kasi nga dati sila magkakasama, inilaglag nila. Siya lang daw ang mastermind ngayon at kinasuhan nila ngayon. At pinapa-red notice pa. Ngayon, itong 18 Marines, syempre, according to them, sila daw ay summarily dismissed. So, that is, ano pa yan debatable pa yan. Pero kung kukompare ninyo ang kanilang kaso kay Madriaga dito kay Lagutesa, dito kay Madriaga, kidnapping at murder. Nakakulong po siya sa ngayon sa piitan. Etong mga to, hindi po sila nakakulong. Goteza, Zaldico, 18 Marines, wala po silang mga kaso. So, kung titignan natin, ang dinidepensahan nitong taga-gobyerno na ito ay isang kriminal. Ang dinidepensahan ng mga private person na ito, private people na ito, ay mga retired Marine, resigned congressman, at dismissed na mga Marines. Wala po silang kaso. So nagigets ninyo yung implication nitong itong diagram na ginawa natin. Tingnan ngayon, punta naman tayo sa evidence. Okay? Evidence ng kay Madriaga at evidence ng kay Goteza, Zaldico at 18 Marines. Ang evidence ni Madriaga, ayan, makikita ninyo, Facebook pictures. Nakita niyo yung post daw ni Madriaga, nakasama niya sa tabi si VP Sara. Kasi kung sinasabi niya dati siyang former aide ni VP Sara, bakit yung mga security personnel or mga aides ni VP Sara hindi siya kilala? Hindi mo pwedeng basihan yung picture na katabi mo si VP Sara. Kasi kahit ako, may picture ako with VP Sara. Does that mean na ako ay dating tao ni VP Sara? Just because you have pictures?
Yun ang kailangan nating intindihan yan. Kasi ito lang yung evidence na meron si Madriaga. And yet, they accept it. Kumbaga, they are taking it as truth or evidence na matindi laban kay VP Sara. Whereas dito naman, dito sa tatlong ito, meron silang picture na nag-deliver sila ng mga luggages. Meron ding picture na pinag-deliver nila yung address ng mga lugar nila Zaldico, Martin Romualdez, Stella Kimbo, at kung sino-sino pa. And even with Trillanes, sila Chairman Garcia ng COMELEC. So, merong evidence. Sina-challenge nila, ba't hindi nila nilabas? Sinasabi pa nila, Ombudsman Remulla, peke yan. Edited yan, AI yan. Pero ang tanong, bakit hindi nyo i-hearing or imbestigahan? Para makita natin, patunayan nila kung yan ay ano. Whereas dito, picture lang with VP Sarang evidence. Ngayon, tingnan natin, ano yung government action? Anong action ng gobyerno dyan? Ang ginawa, ang action ng gobyerno kay Madriaga, nag-file na sila ng cases. Kabilang kaso yan, kinakasuhan na sila yung 18 Marines, kinasuhan na yung 18 Marines, kinasuhan na rin si VP Sara, at in-entertain, sa makatuwid, in-entertain yung kay Madriaga na kriminal, may kasong kidnapping at murder, na mag-isa lang niya na walang corroborative other witness. Pero, in-entertain nila na kahit ang kanyang evidence ay picture lamang with VP Sara, in-entertain nila. Dito sa kabila, yung 18 Marines, anong action nila doon sa 18 Marines? Kaliwat kanang scrutiny ang ginawa nila. Hindi lang yun, kinasuhan pa nila yung 18 Marines. Kaliwat kanan ng scrutiny, sabi nila, dapat kaduda-duda, bakit iisa lang yung affidavit nila? Dapat hiwa-hiwalay. Anong pumayag na silang hiwa-hiwalay, ayaw nilang bigyan ng kopya, kaya hindi sinayang ng 18 Marines. So sabi niya, iba-iba yung kanilang sagot. Wala pa sa investigation, wala pa sa hearing, dinidiscredit na nila. Sa makatuwid, hindi nila in-entertain. Hindi nila in-entertain at walang hearing na mangyayari kasama yung 18 Marines. Well, may hearing sa April 14, pero ang inimbitahan lang ay si former Governor Chavez Singson. Pero yung 18 Marines, corroborative witnesses, ayaw nila. Walang hearing. Whereas dito naman kay Madriaga, impeachment. Sufficient in form, sufficient in substance. So now, conclusion. Ano sa palagay ninyo ang implication ng diagram na ito? As you can see, ayan o. Ano implication ng diagram na ito? Ibig sabihin, iisa lang talaga ang mission nila. Yan ay si Sara Duterte. Dito kay Marcos Jr., wala kahit anong gawin natin. Alam nyo ang sagot dyan? Anong reason dyan? Eto, pakinggan natin ang sasabihin ni Toby Chanco. Si Sara, 1,000,000% hindi nila maareglo. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo, yung 1,000,000% hindi mo maareglo, 'di ba? Hindi ko hinuhusgahan yung ibang kandidato. Ang sinasabi ko lang, ito siguradong hindi nila maareglo. Alam ko 'yon at alam nila 'yon. Yes. So, okay, number one, I'll make it very clear na I am for accountability of all public officials, no? So, pero dapat natin siguraduhin na itong proseso ng impeachment kay VP Sara is really for accountability at hindi para maka-escape from accountability yung mga taong involved sa pinakamalaking scam, no, doon sa flood control project, no. So, yun yung akin, no, na baka naman kaya lang nila gusto ma-impeach si VP Sara
dahil natatakot sila sa posibilidad na maging presidente siya, at kung maging presidente siya, kung sa ngayon nakakalusot sila at hindi pa sila napapanagot doon sa kanilang mga kasalanan, sa tingin nila, hindi sila makakalusot kay VP Sara. So we have to make sure of that, no? Kasi ngayon, wala pa silang napapanagot. So isip nila kung si VP Sara manalo, siguradong papanagutin sila. So let's make sure about that, no? Sumunod, nakita ko yung reply at uulitin ko kasi pag may sinabi akong favorable sa isang partido, sasabihin So now you know. Nagets nyo na. All of this is leading to the candidacy or the presidency ni VP Sara Duterte. Kailangan nilang pabagsakin si VP Sara bago pa mangyari yung election sa 2028 para walang Duterte na tatakbo kasi babalik na naman sila doon sa dark past nila. In a way, dark past, hindi sa dark past ng mga mamayang Pilipino. Dark past nung mga kawatan. Babalik, kumbaga, nung panahon ni Tatay Digong, dark past nila yon. Hindi nila nagawa yung kanilang mga kalakaran. Nahinto yung kanilang kalokohang kalakaran nila, droga, kung ano-anong mga krimen na ginagawa nila. Ngayon, nung naging presidente na si Marcos, balik na naman lahat. Insurgency, peace and order, drugs, at kung ano-ano, bumalik na sila. Ngayon, pagdating ng 2028, si Sara naman ang presidente. Wala na. Yung may mga pending cases ngayon na nakakalusot, pagdating ng 2028, makukulong yan, including yung nanay ni Marcos Jr., makukulong yan. So, bantay-bantay lang kayo kasi yung ginagawa ninyo ngayon, may hangganan po yan at may kabayaran.